Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang isulat ito. Pero mula nang magsimula na naman ang tagulan, hindi na ako mapakali. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos. Akala ko noong una stress lang sa trabaho. Pero ngayong gabi, iba na talaga ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, yung tipong may humahawak sa paligid na hindi ko makita. Malakas ang ulan sa labas, yung klase ng buhos na hindi mo na maririnig ang tunog sa paligid kundi ulan na lang. Sa tuwing dudungaw ako sa bintana, puro dilim at buhos ng tubig ulan lang ang nakikita ko. Sa mga sandaling walang kidlat, pakiramdam ko parang may humihinga sa labas. Mahina, mabagal, pero totoo. Tahimik ang bahay. Tanging tunog ng ulan sa bubong at mga patak ng tubig sa sahig ang maririnig. Sa isang sulok ng sala, kumukurap ang ilaw ng laptop ko. Naiwan ko pa itong nakabukas at sa screen nakapako ang breaking news na hindi ko na mabura sa isip ko. 2 patay matapos makuryente sa gitna ng baha sa Bulacan. May isa pang headline na kasunod, binata, patay sa leptospirosis matapos lumusong sa baha para hanapin ang ama. Parehong kwento ng mga taong namatay dahil sa ulan. Sanay na ako sa ganoong balita. Tuwing tagulan, laging may namamatay. Pero sa puntong yon, iba ang epekto nito sa akin. Parang bawat boses ng reporter ay tinig ng mga taong hindi pa nakakatawid. 2 taon na mula nang lamunin ng baha ang buong kalye namin at isa sa mga nalunod noon ang kapatid ko, si Jemuel. Mula noon, hindi ko na natiis pakinggan ang ulan ng matagal. Sa opisina, sinasanay kong abalahin ang sarili ko sa pagtawag sa mga reklamo ng kliyente sa tunog ng keyboard. Pero pag-uwi ko, iba. Tuwing tatahimik na ang paligid doon, nagsisimulang marinig ulit yung mga bagay na matagal ko nang nililibing sa isip. Ngayong gabi, mas lumakas pa ang ulan. Nasa tapat ng mesa ko ang lumang landline. Matagal nang walang tumatawag doon pero nakabukas pa rin. Ang ilaw sa kisame ay mahina, nagfi-flicker na parang hinihingal. Amoy kanawang ang hangin. May halong amoy ng basang alikabok. Nasa tabi ko ang basurahan na puno ng mga tissue at lumang resibo. Wala namang kakaiba pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Paglabas ko sa kusina, nakita kong may tumutulong tubig sa gilid ng pader. Maaring tagas lang mula sa bubong pero habang pinupunasan ko yung sahig, napansin kong lumalalim yung tubig. Hindi naman ganun kalakas ang ulan para umakyat agad ang baha. Pero may tumutulak mula sa ilalim. Bumalik ako sa mesa para isaksak ang laptop at doon ko napansin yung ilaw. Ilang beses kumurap bago tuluyang namatay. Tumigil din saglit ang generator ng kapitbahay kaya ang tanging naiwan ay ang tunog ng ulan. Tahimik pero hindi yung tahimik na nakaka-relax. Tahimik na parang may hinihintay. Tapos tumunog ang telepono. Hindi ko agad sinagot. Ilang segundo rin akong nakatitig lang doon na parang hinihintay ko kung tutuloy pa ba ang tunog. Pagkatapos ng pangatlong ring, napilitan akong sagutin. Sa unang ilang segundo, puro hinga lang, mahina, parang galing sa malayo. Tapos bago ko pa maibaba ang telepono, may narinig akong tinig. Basa, mabagal, sumisinghot ng tubig. Tubig pa rin, ate. Hindi ko alam kung may nasabi pa ako. Basta pagbitaw ko ng telepono, napansin kong basa na rin ang sahig sa paligid ko. Wala namang tagas sa kisame, pero tumatagas ang tubig. Kaya ako sumusulat ngayon, hindi dahil gusto kong matakot ulit. Gusto ko lang malaman kung totoo pa bang ulan lang itong naririnig ko o baka katulad ng dati, may mga tinig na naman itong kasama. Ako nga po pala si Mara,
27 years old, call center agent, taga Malabon. Oo, yung Malabon na kahit 2 araw lang umulan, may sariling dagat na. Sabi ng mga tao na sanay na raw kami sa baha, pero ang totoo, walang nasasanay sa ganitong klase ng buhay. Lalo na kung may taong kinuha na ng tubig at hindi na ibinalik. Sir Jupiter, mga tagapakinig ng Sityo Bangungot, hindi ko sinulat ito para manakot. Sinulat ko to dahil may mga bagay na kahit gaano mo piliting kalimutan, babalik pa rin, lalo na kapag umuulan. Sabi nila ang ulan daw ay biyaya, pero para sa akin simula noong 2 taon na ang nakalipas, isa na itong paalala ng lahat ng nawala. Noong bata pa ako, tuwang-tuwa ako tuwing tagulan. Yun ang panahon na pwede kang maglaro ng baraha habang humihigop ng mainit na sopas, o kaya matulog ng mahimbing sa ilalim ng kumot habang rinig mo ang buhos ng ulan sa yero. Ang lamig noon ay parang yakap. Ang ulan ay parang musika. Pero nagbago lahat yon ng gabing nalunod si Jemuel, ang bunso kong kapatid. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Bumabagyo, malakas ang ulan, pero sanay na naman kami. Doon kami sa lumang bahay ni Mama, malapit sa kanto kung saan nagsasanga ang 2 estero. Bigla na lang nag-text si Jemuel na hindi siya makatawid pa uwi. Mataas na raw ang tubig. Sinabi kong maghintay muna pero palaban yung bata. Ayaw niyang tumigil. Ang huling mensaheng natanggap ko mula sa kanya, "Okay lang ako, ate." Kinabukasan nakita siya sa kabilang barangay. Hindi na siya humihinga. At sabi ng mga opisyal, unexpected rainfall. Pero alam naming lahat kung bakit lumubog ng ganun kabilis. Ilang taon nang hinuhukay ang mga kanal dito, pero hanggang ngayon, wala pa ring natatapos. Sabi nila may bagong project daw para sa drainage system. Sabi nila ginagastusan daw. Pero ang tanging nakita naming resulta ay tambak ng simento, nakatiwangwang na bakal at pader na binabaklas ulit tuwing eleksyon. May mga dumating na taga-munisipyo pagkatapos ng trahedya, mga lalaki na nakabarong, may mga kamera, may mga pangakong iimbestigahan natin yan. Nagpaabot sila ng tulong daw, pero hanggang ngayon, wala kaming natanggap kundi plastic na relief goods at ilang pirasong dilata. Mga sira sa bahay, kami na rin ang nag-ayos. Ang mga butas sa kalsada, kami na rin ang nagtawid ng tabla. At si Jemuel, isa lang sa mga pangalang hindi binanggit sa balita. Pagkatapos noon, parang naputol ang bahagi ng buhay ko. Nasanay akong gising sa gabi at tulog sa umaga, gaya ng trabaho ko. Tahimik ang unit ko dito sa apartment. Maliit, amoy alon at lumang pintura. Tuwing umuulan, tumutulo pa rin ang kisame kahit ilang ulit ko nang pinasisemento. Sa labas, yung estero ng katapat ng bintana ko ay puno ng basura kahit may clean-up drive daw kada buwan. Paulit-ulit ang eksena. Pag bumaba ang ulan, may mga batang naliligo sa baha. Pag bumuhos naman ng malakas, may mga taong umaahon bit-bit ang mga upuan para isalba. Gabi-gabi ganito ang routine ko. Gising ako habang tulog ang karamihan. Uupo sa harap ng computer, headset sa tenga, habang sa labas ay rinig ko ang patak ng ulan sa yero ng kapitbahay. May mga pagkakataong napapatigil ako sa pagtatype habang tumatama sa dingding yung hangin at may kasamang kaluskos. Mga tunog na hindi mo alam kung hangin lang o may kasama. Dati sinasabi ko sa sarili kong pagod lang ako, pero nitong mga nakaraang linggo may kakaiba na. Di ko alam kung paano ko ilalarawan, hindi ito takot. Parang mas hintay, parang may gustong dumating. Parang may nagbabantay. Bago ako matulog, lagi kong sinisigurong may kandila sa tabi ng kama.
Hindi dahil mahilig ako sa liwanag nito, kundi dahil natutunan ko noong mga panahon ng blackout na mas mabuting may sindikang ilaw kaysa sa maghintay sa dilim. Kahit simpleng kalmado lang, nagbibigay ng pakiramdam na ligtas ka. Pero minsan, kahit anong liwanag pa yan, hindi mo maaalis yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo. Kaya siguro ako nagsulat, Sir Jupiter, hindi dahil gusto kong ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Kasi kung tutuusin, wala naman akong patunay, wala akong video, wala akong litrato, wala akong maipakitang kakaiba, pero alam kong may mali. Tuwing uulan, parang hindi lang tubig ang bumababa. Parang galit, parang lungkot, parang lahat ng tinabunan ng baha unti-unting umaangat uli. Hindi ko na rin alam kung saan nagtatapos ang ulan at nagsisimula ang mga paalala. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Hindi na ito takot. Galit na ito. Galit na hindi ko alam kung saan ibubuhos. Galit sa mga nakaupo na walang ginawa. Galit sa sistema na paulit-ulit lang ang kasalanan. Galit sa sarili ko kasi matagal din akong nanahimik. Siguro kaya ko naisipang magsulat ngayong gabi kasi sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong, naririnig ko si Jemuel. Hindi sa isip kundi sa paligid. Parang bumabalik siya. Hindi para manakot kundi para ipaalala. May mga bagay na hindi dapat palampasin. At kung minsan sa isang bansang sanay sa baha, ang pinakamalalim na paglubog ay yung pagtakinig natin. Pagkatapos kong ipadala ang unang bahagi ng sulat na ito, akala ko mababawasan kahit kaunti ang bigat na dala ko. Pero parang kabaliktaran ng nangyari. Simula nung gabing yon, mas bumigat ang paligid. Parang may gustong gumising na dapat sana'y natutulog lang. Magdamag na naman akong gising sa trabaho. Maulan ulit, gaya ng nakasanayan. Pero ang kakaiba ngayong gabi sa unang tingin, normal lang naman. May ulan, may kulog, may mga batang nagtatakbuhan sa kabilang eskinita. Pero sa loob ng apartment, iba. Mabigat ang hangin. Parang may amoy ng kalawang at burak na pumapasok kahit sarado ang mga bintana. Sinilip ko pa nga kung may tagas, pero wala. Maayos naman ang selyo ng salamin. Walang butas. Pero bakit parang galing sa loob ang amoy? Habang naka-headset ako, rinig ko ang malakas na patak ng ulan na tumatama sa bubong. Sa gitna ng boses ng mga kausap ko sa linya, may subasabay na mahinang ingay. Parang static. Sa una inisip kong network problem lang, pero habang tumatagal, may mga sandaling parang may tunog ng boses na dumadaan. Hindi malinaw, parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Mga salitang hindi ko marinig ng buo, pero paulit-ulit. Minsan parang mga ungol, minsan parang paghingal. Tinatanggal ko yung headset tuwing naririnig ko yun, tapos tahimik lang. Wala naman akong kasama sa bahay, pero kapag isusuot ko ulit, bumabalik. Gabi-gabi ganun, paulit-ulit hanggang sa masanay na lang ako kasi ang sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang. Pagkatapos ng shift ko, hindi agad ako natutulog. Madalas tinitingnan ko muna yung balita o social media. Routine ko na yon, pero nitong mga linggong to, puro baha at aksidente ang laman ng feed ko. Isang umaga nabasa ko yung balita tungkol sa mag-asawang namatay sa kuryente sa Bulacan. Nalunod sila sa loob ng bahay nila. May nakalaylay na kable. Ang nakakatindig balahibo may litrato ng compound nila. Halos pareho ng itsura ng amin noong panahon ni Jemuel. Kinabukasan naman, may video sa social media tungkol sa binatang namatay sa leptospirosis. Nilusong daw ang baha ilang araw para hanapin ang ama niya. Yung tatay pala,
nakulong lang. Namatay yung anak sa kakahanap. Ang sabi ng nanay, sinakto raw ng mga pulis para maabot yung kota nila. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung baha o yung ganitong klase ng kawalan ng hustisya. Pinanood ko lang yung video ng walang imik, pero sa loob ko may kung anong kumikirot. Hindi ko sila kilala, pero parang kilala ko yung pakiramdam. Yung gutom sa katarungan, yung galit na walang mapuntahan. Kinagabihan, bumuhos na naman ang ulan. Mas malakas kaysa karaniwan. Yung tunog ng tubig sa bubong parang hindi patak kundi hampas. Lahat ng tunog sa labas, hangin, alon, sanga ng puno, parang may ritmo na hindi mo may paliwanag. Sa gitna ng lakas ng bagyo, bigla na lang nag-fluctuate ang ilaw. Tumigil ako sa ginagawa ko, tumingin sa kisame, nag-flicker ng 3 beses bago tuluyang bumalik. Pero bago pa bumalik ang ilaw, sa loob ng ilang segundo ng dilim, may nakita akong bakas sa sahig. Parang mga yapak. Basa, mula pinto, papunta sa kwarto ni Jemuel. Nakatitig lang ako ron, hinihintay na matuyo o mawala. Pero hindi nawala. Nilapitan ko at oo, baka nga basa lang ng ulan, baka may pumasok na tubig. Pero sarado naman ang pinto at wala namang baha sa labas. Sinundan ko yung mga yapak hanggang sa huminto iyon sa harap ng pinto ng dating kwarto ni Jemuel. Hindi ko na binuksan. Ang totoo, matagal ko nang hindi binubuksan yung pinto na yon. Iniwan ko kasi kung anuman ang laman niya, kung anong amoy, kung anong alikabok, doon na lang, parang hindi ko kayang harapin. Bumalik ako sa mesa, pilit nagtrabaho ulit, pero hindi mawala yung pakiramdam na may nakamasid. Sa bawat patak ng ulan, parang may kumakaluskos sa dingding. Sa bawat hampas ng hangin, parang may humihinga sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung naririnig ko lang o kung may talagang tunog. Kinabukasan, walang pasok. Bumaha sa ibang barangay. Nanonood ako ng balita habang nagkakape at yung footage ng baha halos pareho ng nangyari noon. Mga batang naglalangoy sa putik, mga nanay na may dalang sako ng gamit, mga lalaking naghihila ng tricycle sa gitna ng rumaragasang tubig. Parehong-pareho, parang wala nang natutunan. Walang pagbabago kahit ilang beses nang may namamatay. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa kabila ng puting ulan, sa ibabaw ng estero may kung anong gumagalaw. Parang anino, mabagal, mukhang tao pero hindi maaninag kung saan nagtatapos. Napapikit ako sandali at nang dumilat ako, wala na. Pero may naiwan, yung amoy ng burak, yung halimuyak ng lumang putik na parang galing sa ilalim ng tubig. Bumalik ako sa loob at sinindihan yung kandila. Sa maliit kong mesa, kumikislap yung liwanag habang umiihip ang hangin. Nasa paligid pa rin yung amoy. Yung mga yapak sa sahig parang mas dumami. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na pagod lang ako o baka namamalikmata. Kasi kung tatanggapin ko na totoo yung mga ito, ano pa ang natitira? Pero habang tumatagal, hindi na lang takot ang nararamdaman ko. Parang may gumigising sa loob ko yung galit na matagal ko nang tinatago. Galit sa ulan, galit sa mga taong may dapat ginagawa pero wala. Galit sa lahat ng paulit-ulit na trahedya na tinatanggap na lang ng mga tao. Sinara ko ang laptop ko, pinatay ang ilaw at umupo sa sahig. Nakatingin sa dilim. Sa labas patuloy ang ulan, wala akong marinig kundi yung tunog ng tubig at yung mahinang ugong ng kuryente sa poste. At doon sa gitna ng lahat ng yun, alam kong nagsisimula ng bumalik ang mga alaala. Hindi lang sa isip ko, kundi sa paligid mismo. Minsan ang akala mong bagyo ay panahon lang,
Pero minsan, alaala yan ng mga bagay na hindi natapos. At ngayong gabi nararamdaman kong hindi lang ulan ng bumabagsak. Parang lahat ng hindi ko nasabi, unti-unti nang binabalik ng kalangitan. Simula noong gabing yon, hindi na tumigil ang ulan. Tuloy-tuloy lang, walang patid, walang pahinga. Sa tuwing titingin ako sa labas, parang parehong eksena lang. Basang kalye, kuryenteng kumikislap sa poste at tubig na dahan-dahang umaakyat sa gilid ng kalsada. Sa loob ng apartment, may bagyang tagas sa kisame pero hindi ko na rin pinapansin. Sanay na ako sa ganitong buhay. Sa putik, sa amoy ng halumigmig, sa pakiramdam na kahit anong linis mo, laging may naiwan. Pero ngayong gabi, iba. Tahimik ang buong building. Halos lahat ng kapitbahay ko tulog na. Ako lang ang gising. Nakaupo sa harap ng laptop, nagre-reply sa mga email kahit tapos na ang shift ko. Ayokong patayin ang ilaw, ayokong tumigil kasi kapag tumigil ako, bumabalik yung mga tunog, yung mahinang paglagaslas ng tubig sa labas, yung kaluskos ng dingding, yung mga yapak na minsan akala ko ay imagination lang. Hindi ko na rin namalayan kung anong oras na. Ang huling tingin ko ng oras ay 11:00. Pagkatapos noon, dumilim na ang lahat. Hindi ko alam kung nakatulog ako o nagising lang sa gitna ng panaginip, pero malinaw pa rin sa akin kung ano yung nakita ko. Sa panaginip nakatayo ako sa gitna ng kalsada, hanggang tuhod yung tubig. Malamig at malansa, may mga dahon at plastik na lumulutang. Wala akong payong, wala ring ilaw, pero rinig ko ang tunog ng kulog sa malayo. Tinatawag ko si Jimuel, paulit-ulit, pero bawat salita parang nilulunok ng tubig. Parang may takip ang tenga ko o baka galing sa ilalim ang boses ko mismo. Paglingon ko sa dulo ng kalsada may nakita akong anino, nakayuko, basang-basa at hindi gumagalaw. Kahit hindi ko makita ng malinaw, alam kong siya yun. Kilala ko yung porma ng balikat niya, pati yung bahagyang pagpilay sa kanan. Tinawag ko ulit siya pero hindi siya lumapit. Imbes na sumagot, itinuro niya ang likod ko. Dahan-dahan, parang may gustong ipakita. Paglingon ko may liwanag mula sa malayo, kulay dilaw, pamilyar. Parang bintana ng apartment ko at bago ko pa man maintindihan kung bakit naramdaman kong lumalamig ang paligid. Umuulan ulit, mas malakas hanggang sa tuluyang nabura yung imahe niya sa tubig. Pagkagising ko, humabol yung dibdib ko sa paghinga. Madilim pa rin, wala ng kuryente. Tanging liwanag lang galing sa kandilang naiwan kong nakasindi sa mesa. Ang una kong napansin, basa ang sahig. Hindi ko agad naintindihan kung bakit, pero ramdam ko yung lamig sa talampakan ko. Pagtingin ko sa may pinto, may tubig na pumapasok, kaunti pa lang, pero sapat para magmarka sa sahig. Lumapit ako, inangat ko yung doormat at napansin kong mabigat na yung tela. Basang-basa na. Binuksan ko ng kaunti yung pinto at yung malamig na hangin mula sa labas sumalubong sa akin. Tumama sa mukha ko yung amoy ng putik, amoy ng ilog na matagal nang hindi gumagalaw. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, nakita kong halos kalahati na ng kalsada ang nalubog. Dali-dali kong sinara ang pinto. Kumuha ko ng basahan, pinunasan yung tubig, kahit alam kong walang silbi. Habang ginagawa ko yun, napansin kong nanginginig yung apoy ng kandila kahit walang hangin. Parang may dumadaan, parang may humihinga sa likod ko. Sinubukan kong huwag pansinin, pero paglingon ko sa bintana, napahinto ako. Sa gitna ng ulan, sa labas ng apartment may isang aninong nakatayo. Mababa lang ang liwanag pero sa bawat kidlat, sumasabay ang paglitaw niya. Nakayuko, hindi gumagalaw, parang basang tao.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako agad gumalaw. Pero nang pumikit ang ilaw ng kandila sa hangin, nakaramdam ako ng malamig na kilabot sa batok ko. Para bang may matang nakatingin mula sa labas. Pagkislap ng kidlat, nawala yung anino. Pero sa salamin ng bintana may naiwan. Mga bakas ng kamay. Hindi tuyo, basa. Putik ang kulay. 5 daliri nakadikit sa mismong lugar kung saan ako madalas sumilip kapag bumubuhos ang ulan. Napalunok ako. Hindi ako makahinga. Gusto kong punasan pero natigilan ako kasi yung marka hindi lang basta kamay. Sa pagitan ng mga daliri may guhit, parang sugat, yung dati niyang pilat sa kanan. Humakbang ako paatras dahan-dahan. Tumingin ako sa paligid. Tahimik, tanging patak ng ulan at tiktak ng orasan. Pero sa gitna ng katahimikan, may maririnig na mahinang tunog mula sa kusina. Parang patak ng tubig, pero mas mabagal. Naglakad ako papunta ron, dala yung kandila. Sa sahig may bakas ng tubig na parang galing sa labas, papunta sa may lababo. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, nakita ko yung mga patak na hindi galing sa gripo. Galing yun sa taas at sa ilalim ng patak may maliit na marka. Putik na hugis paa. Maliit lang pero sapat para kilalanin ko. Katulad yon ng mga yapak na nakita ko nung nakaraan. Pero ngayon, mas bago, parang kaaalis lang. Doon ko naramdaman yung unang takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi yung karaniwang kaba, kundi yung pakiramdam na may bumabalik na hindi dapat bumalik. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na baka tubig lang, baka hangin lang, o baka pagod lang. Pero sa totoo lang, alam kong hindi. Sa labas, patuloy ang ulan. Tumataas na naman ang tubig. Sa dilim ng gabi habang nakaupo ako sa sahig, hawak yung kandilang unti-unting nauupos, naramdaman kong may biglang dumampi sa hangin. Yung amoy ng shampoo ni Jemuel. Yung pinakagusto niyang bango noon. Sa pagkakataong yun, hindi ko na alam kung alin ang mas matindi. Ang takot na baka totoo nga siya o yung takot na baka hindi ko na siya kayang bitawan kahit tapos na ang lahat. At sa labas sumabay ang isa pang kulog, malakas, parang sigaw. Pagkatapos noon, tahimik ulit. Pero kahit wala na akong naririnig, alam kong may naiwan. Hindi lang mga bakas, kundi presensyang hindi pa rin natutuyo. At doon nagsimula kong maramdaman na hindi lang ito ulan, may gustong bumalik sa gitna ng dilim. At baka ako rin matagal nang hindi nakakaalis. Pagmulat ko kinabukasan, parang hindi pa rin natatapos ang gabi. Ang dilim sa labas, parang hindi umuusad ang oras. Basang-basa pa rin ang sahig kahit ilang beses ko nang pinunasan kagabi. Ang mga pader may maiitim na marka ng tubig, parang mga guhit ng kamay na pilit umaakyat. Nilinis ko lahat, biniga ko ang mga basahan, pinunasan ng salamin, tinuyo ang sahig. Lahat ng kaya kong ayusin, inayos ko. Para bang kapag malinis ang paligid, tatahimik din yung isip ko. Pero kahit anong punas, yung amoy ng burak at kalawang hindi pa rin nawawala. Sa kusina, nakasandal sa dingding ang lumang telepono. Ilang araw ko na itong gustong tanggalin, pero ngayong umaga may kumikislap na ilaw sa gilid nito. 1 missed call. No number. Hindi ko alam kung kailan tumunog. Kagabi ba, habang tulog ako o ngayong madaling araw? Tinitigan ko lang siya, tapos pinutol ko ang linya. Sinubukan kong itulog ulit ang lahat, pero pagdilat ko tanghali na. Sa labas may naririnig akong kalabog ng mga balde, mga kapitbahay na nagtatanggal ng tubig sa mga bahay nila. Bumaba ako saglit sa lobby para maglabada. May nakasabit pang notice galing sa barangay, Flood Watch Advisory. Stay alert.
for power interruptions. Katabi nun, may listahan ng mga unit na may CCTV access para sa monitoring. Na-curious ako. Binuksan ko yung footage sa shared drive. Kagabi halos 1 a.m. may sandaling nag-blink yung camera sa entrance. Sa susunod na frame may nakitang anino. Basa, walang suot na tsinelas, nakatungo, hindi malinaw ang mukha. 3 segundo lang, tapos wala na. Hindi ko alam kung bakit nanindig ang balahibo ko, baka may dumaan lang na lasing o isa sa mga maintenance worker. Pero bakit walang entry sa guard log? At bakit parang pamilyar yung paraan ng paglakad? Mabigat na parang may pilay. Pinilit kong kalimutan at baka nadala lang ako ng takot. Umakyat ako pabalik ng apartment at nagluto ng noodles, tapos binuksan ng laptop. Kailangan kong magtrabaho kahit off-shift. Mas mabuting abala kaysa mag-isip. Pero habang nagtatype ako ng report, may tunog na humalo sa ulan. Hindi ingay ng patak, kundi parang hampas ng kamay sa tubig. Minsan isa lang, minsan sunod-sunod. Hinanap ko kung saan galing, baka tumutulo lang ulit ang kisame. Pero nang silipin ko, tuyo naman. Sinara ko ang lahat ng bintana pero yung tunog nandun pa rin. At habang nagtatagal, mas lumalakas. Hanggang sa parang galing na siya sa loob mismo ng dingding. Tinakpan ko ng una ng tenga ko. Pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit nakapikit na ako, rinig ko pa rin yung lagaslas. Paulit-ulit, mabagal, parang paglalakad sa baha. Kinabukasan, Lunes, wala pa ring araw. Ang buong kalye, kulay abo. Mga tao sa labas may dalang balde, may nag-aayos ng motorsiklo na nalunod sa tubig. Karaniwan na, sanay na ang lahat. Pero ako, hindi na. Hindi ako pumasok sa opisina. Nagpaalam ako na masama ang pakiramdam ko pero ang totoo, wala akong lakas bumiyahe. Nagkape ako habang nakaupo sa tapat ng laptop. Pinapanood ang feed ng CCTV ulit. Wala na yung anino. Pero sa bandang huli ng recording napansin ko ang ibang bagay. May bakas ng tubig sa sahig ng lobby. Parang may tumapak na basang paa. Isa lang. Maliit. Napatingin ako sa sarili kong paa. Parehong sukat, parehong posisyon ng mga daliri. Hindi ko alam kung coincidence lang. Sinara ko ang laptop pero sa screen bago tuluyang mag-off may nakita akong refleksyon, yung mukha ko pero may ibang kamay na nakalapat sa balikat ko. Napaatras ako, pagharap ko sa salamin wala naman pero ramdam ko pa rin yung bigat ng palad sa likod ko. Doon ko napagtanto na baka hindi lang ako tinatakot, baka may gustong iparamdam. Hindi galit mula sa labas kundi galit na matagal ko nang tinatago. Kinuha ko ang lumang folder ng mga papeles ni Mama. Resibo ng tulong na hindi natanggap. Reklamo sa barangay na walang sagot. Photocopy ng ID ni Jemuel na hindi man lang naisama sa listahan ng official fatalities. Puro papel na walang kabuluhan. Pero hawak ko pa rin kasi yun lang ang ebidensya na totoo siya. Habang isa-isang binabasa ko, naririnig ko ulit ang ulan. Lumalakas kasabay ng tibok ng puso ko, parang sinasabayan ako ng langit. Minsan naiisip ko, paano kung lahat ng tubig na bumabagsak ngayon ay hindi ulan? Paano kung lahat ng patak ay luha ng mga taong hindi na pinakinggan? Mga hindi pinanagot, mga hindi binilang. Hinaplos ko yung lumang litrato namin ni Jemuel. Nakangiti siya, may hawak na tabo. Nakakatawa kasi lagi siyang takot sa baha noon. Pero ngayon parang siya na mismo ang bumabalik tuwing bumubuhos ang ulan. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Mga kandilang nauupos, sahig na may bakas ng putik na hindi ko alam kung saan galing. Wala namang baha.
pero bakit parang laging basa? Hindi ko alam kung kailan ko nasimulang sabihin ng malakas pero bigla na lang lumabas sa bibig ko. Kung hindi pa kayo galit, bakit? Hindi tanong yun, parang dasal, parang sumpa. At sa sandaling yun, naramdaman kong gumalaw ang hangin. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero may bumulong pabalik. Isang tunog na galing sa pagitan ng ulan at katahimikan. At doon ko unang naisip na baka hindi ko na kailangang matakot sa multo. Baka ang tunay na dapat katakutan ay kung gaano kadaling manahimik ang tao kapag nasanay na siya sa dilim. Simula ng araw na yon, parang hindi na nagbago ang langit. Palaging madilim, palaging umuulan, parang nakalimutan ng panahon kung ano ang ibig sabihin ng umaraw. Sa bawat pagpatak may kasamang tunog ng kalawang at burak. Parang humihinga ang tubig. Ang amoy ng apartment ko ay hindi na nawawala. Kahit ilang beses kong gamitan ng disinfectant, lagi pa rin bumabalik yung halimuyak ng lumang estero. Mabigat, malansa at may bahid ng kalumaan. Gusto kong lumabas para magpahangin, pero sa labas, mas malala. Lumulubog na ang kalsada sa unang palapag ng building. Sa group chat ng mga tenant, may mga nag-a-update ng sitwasyon. May isa raw unit sa ground floor na pinasok ng tubig. May isa namang nawalan ng kuryente ng tuluyan. May nag-post ng litrato. Yung hagdanan ng building, halos kalahating hakbang na lang at aabutin na ng tubig. Bumaba ako saglit para magbuhat ng ilang gamit na naiwan sa storage area. Sa hallway, tahimik. Ang liwanag ng emergency bulb mahina na, parang hinihika. Sa bawat hakbang ko, rinig ko yung lagkit ng tsinelas ko sa sahig. May manipis na tubig na nagkukulay putik. Pagdating ko sa baba, nakita ko yung tubig sa lobby. Hindi pa ganun kalalim, pero sapat para makita ang pag-alon nito kahit walang hangin. Parang may gumagalaw sa ilalim. Tinitigan ko sandali, tapos umalis kaagad. Pag-akyat ko, pabalik, napansin kong may naiwan akong marka sa hagdan. Basang yapak. Pero pagtingin ko ulit, may isa pang yapak sa tabi ng akin. Mas maliit, mas maaga ang tuyo. Umabot ako sa pinto ng unit ko. Mabilis kong sinara. Doon ko lang napansin na nanginginig na yung kamay ko at hindi ko alam kung sa lamig o sa takot. Kumuha ko ng tuwalya, pinunasan ng sarili tapos sinindihan yung mga kandila. Wala pa ring kuryente mula kanina. Ang tanging tunog lang ay yung pag-ulan sa labas at yung patak ng tubig mula sa kisame. Nagring ulit ang landline. Hindi ko sinagot, hinayaan ko lang. Pero sa tuwing titigil ito, naririnig kong may kasunod. 3 marahang katok sa pinto. Hindi malakas, hindi rin mabilis. Parang pasensyosong naghihintay. Pinilit kong huwag pansinin, pero habang tumatagal, naririnig ko na naman yung pagkaluskos mula sa sahig. Hindi na siya parang hangin. Mabigat na tunog ng mga paa. Sinubukan kong lumapit sa bintana para sumilip sa labas, pero halos wala na akong makita. Ang ulan parang kurtina ng putik. Sa ilaw ng kandila, nakikita kong umaakyat na ang tubig hanggang bangketa. Kung magpapatuloy ito, baka abutin na rin ng baha ang ikalawang palapag. Doon ko naramdaman yung unang panginginig sa dibdib ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pakiramdam na kahit anong gawin ko, wala talagang ligtas. Kahit anong taas ng bahay, kahit ilang kandila, kahit anong pagsasara ng bintana, babalik at babalik pa rin yung tubig. Sa labas ng pinto, may narinig akong lagaslas. Hindi ko alam kung ulan o kung may naglalakad. Pero kasabay nun, may kalansing ng metal. Parang kumalansing yung doorknob. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi ko hawak ang kandila, pero may liwanag galing sa labas. Puting kidlat na dumaan sa langit, tumama sa loob ng bahay.
Sandali lang yung ilaw pero sapat para makita ko kung ano ang nasa labas ng pinto. Sa paanan ng hagdan may isang anino. Basang tao, nakayuko, hindi gumagalaw. Ang tubig sa sahig umuuga ng dahan-dahan, parang humihinga. Tumalikod ako, pumikit, ayokong tingnan ulit kasi sa totoo lang pag nakita ko pa siya ng malinaw baka hindi ko nakayanin. Lumipas ang ilang oras, hindi ko na alam kung gabi pa rin o umaga na. Sa loob ng apartment, amoy kandila, amoy kalawang, amoy alaala. Lahat ng tunog parang nagiging isa. Ulan, kaluskos, ugong ng hangin. Tipong isang malawak na hininga ng lunsod na matagal nang pagod. Pagdilat ko ulit, mahina na lang ang liwanag ng kandila. Hindi ko na malayang nakatulog ako nang nakaupo sa sahig. Sa labas tuloy pa rin ang ulan. Walang patid, parang hindi lang gabi kundi buong mundo ang nilalamon ng dilim. Nang tumayo ako, malamig ang sahig. Mas basa na kaysa kanina. May kumakaluskos na parang papel na nilalamon ng tubig. Nang silipin ko, yung mga resibong naiwan ko sa mesa kagabi lumulutang na. Hindi ko na pinulot. Wala na rin namang saysay. Sumilip ako sa labas ng pinto. Ang hagdan abot paa na ang baha. Tahimik ang buong gusali, walang naglalakad, walang boses, kahit aso, wala. Parang inabandona na ng lahat. Kung tutuusin, baka ako na lang ang naiwan sa ikalawang palapag. Bumalik ako sa loob, sinubukang mag-charge ng phone pero patay pa rin ang kuryente. Yung signal nawawala-wala. Sa tuwing may ilang bar na lalabas, may magpa-pop up na alert tungkol sa pagbaha. Stay indoors, seek higher ground. Napangiti ako ng mapait. Mas mataas pa ba sa ganito? Sa lababo, maririnig ang tuloy-tuloy na patak ng tubig. Hindi ko alam kung galing sa kisame o sa pader. Naglagay ako ng timba pero ilang minuto lang napuno na agad. Bago ko pa man maibuhos, may mahinang ugong na narinig sa labas ng pintana. Parang umihip ang hangin pero may kasamang boses. Hindi malinaw pero paulit-ulit. Hindi ko na binuksan ang bintana basta nagsindi ulit ako ng bagong kandila at umupo sa kama. Doon ko napansin yung lumang kahon sa ilalim ng mesa. Yung pinaglalagyan ko ng mga gamit ni Jemuel. Dati ayoko na itong binubuksan pero ngayong gabi hindi ko alam kung bakit parang hinihila akong silipin. Sa loob nandoon pa rin yung lumang ID niya sa eskwelahan. Yung panyo na binigay ko noong huling field trip nila at isang picture naming dalawa. Nakangiti siya roon, hawak yung saranggolang hindi niya man lang napalipad ng maayos. Pinunasan ko yung alikabok tapos ibinalik ko sa kahon. Pero bago ko maisara, may napansin akong isa pang papel sa ilalim. Punit, parang galing sa lumang sobre. May nakasulat pero halos hindi na mabasa dahil sa lumang tinta. Ang tanging malinaw, para sa mga naiwan, huwag niyong hayaang matahimik ang mga nalunod. Hindi ko alam kung galing sa rescue group o kung sinulat ito ni Mama noon, pero habang tinitingnan ko yung mga salita, parang biglang lumakas yung ulan sa labas. Parang may gustong sumabay. Naupo ako, pinakiramdaman ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tuloy-tuloy na pagbuhos at paminsang ugong ng hangin na parang humahaplos sa dingding. Wala ng multo, wala ng anino, pero may ibang klaseng kaba ngayon. Yung pakiramdam na wala ka nang magagawa. Tumingin ako sa kisame, may mga basang mansa roon, kumakalat pa, parang mapa ng mga lugar na lumubog. Sa bawat patak na iisip ko yung mga bahay na nawala, yung mga pamilya na hanggang ngayon naghihintay ng tulong na hindi dumarating. At doon ko naramdaman yung mabigat na totoo. Hindi lang tubig ang umaabot sa amin. Yung kawalan ng hustisya, umaapaw na rin. Hindi ko alam kung anong oras na ang huling kandila ko, kalahati na lang. Sa tabi nito nakasulat pa rin yung papel na nakuha ko sa kahon. Tinitigan ko ng matagal.
Simula nung gabing yon, parang tuluyan nang nawala ang pagitan ng panaginip at realidad. Hindi ko na maalala kung kailan huling tumigil ang ulan. Wala na rin akong pakialam kung anong araw na. Sa tagal ng dilim, parang umikot ulit ang mundo. Paulit-ulit lang ang tunog ng tubig, ang amoy ng putik, at ang bigat sa dibdib na hindi na umaalis. Hindi ko na rin alam kung bakit ko pa sinubukang manatili. Siguro dahil umaasa pa rin ako na lilipas lang ito na bukas magliliwanag ulit, na baka may maririnig akong boses ng kapitbahay o tricycle sa labas. Pero habang tumatagal, unti-unting nauubos ang ganong pag-asa. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng kung anong bumagsak. Yung mga lumang gamit na nakaimbak sa shelf, nahulog na pala dahil sa tubig. Umakyat na ito hanggang tuhod. Malamig, mabigat, at may mga piraso ng dahon at putik na lumulutang. Nilapitan ko ang pader. Basa na, may bahid na kulay kalawang. Sa bawat galaw ko, may tunog ng alon sa sahig. Hinila ko yung lumang timba para saluhin ang tagas pero wala na ring silbi. Galing na mismo sa labas ang tubig. Sa bawat patak may tunog na parang humihinga. Sa labas ng bintana halos wala na akong makita. Ang langit kulay abo na parang nasunog. Yung estero hindi mo na mahanap kung saan nagsimula. Lahat ng kalsada parang naging iisang dagat. Walang direksyon, walang hangganan. Habang pinagmamasdan ko yon, may dumaan na parang anino sa gitna ng baha. Hindi malinaw kung tao o kung imahe lang na nilikha ng alon. Pero alam kong may gumagalaw. Mabagal na tila naglalakad kahit walang lupa. Napaatras ako mula sa bintana pero hindi ko na rin isinara. Wala rin namang silbi. Sa loob ng bahay, binuksan ko yung maliit na notebook na ginagamit ko sa trabaho. Dati para sa mga notes at schedule ng calls. Ngayon para lang makasulat kahit papaano. Sinubukan kong isulat ang lahat ng naririnig ko, hindi para patunayan na totoo, kundi para maalala kung paano nagsimula lahat bago ako tuluyan kainin ng takot. Habang nagsusulat ako, naramdaman kong unti-unting lumalamig ang paligid. Hindi yung karaniwang lamig ng aircon o ulan, kundi yung lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang humihinga ang sahig sa ilalim ng tubig. Maya-maya may mahinang kalansing sa kusina. Tinakpan ko ng una ng tenga ko pero naririnig ko pa rin. Hindi kalabog, hindi bagsak, parang pag-igkas ng kutsarang metal sa plato. Marahan, ulit-ulit. Hindi ko alam kung ilang oras nang lumipas bago ako tumayo, pero nang hawakan ko ang pinto ng kwarto, malamig na yung bakal. Pagbukas ko, bumungad sa akin yung tubig. Abot binti na sa sala, ang mga kandila nalunod na. Ang ilaw lang ay galing sa kislap ng kidlat na paminsan-minsan dumadaan sa labas. Ang mga lumulutang sa tubig ay pamilyar. Lumang tsinelas ni Jemuel, lata ng dilata, mga papel na halos mabura na. Sa gitna ng lahat ng iyon, may nakasabit na lumang larawan sa dingding. Hindi ko alam kung papaano pero kahit basang-basa na ang paligid, tuyo pa rin yung frame. Nilapitan ko yung picture naming dalawa ni Jemuel noong field trip niya sa Laguna. Parehong nakangiti. Pero habang tinititigan ko parang may bahagyang gumalaw sa larawan. Hindi ko alam kung epekto lang ng tubig o ng ilaw ng kidlat. Pero yung ngiti niya, parang nagbago. Parang hindi na masaya. Pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim at sinubukang huwag maniwala kasi kapag naniwala ako baka hindi na ako makabalik sa sarili ko. Pero sa mismong sandaling yun, tumunog ulit ang landline. Hindi ko na maalala kung ilang beses na siyang tumunog nitong mga nakaraang gabi. Minsan sinasagot ko, minsan hinahayaan ko lang. Pero lagi pareho ang pakiramdam, parang tinatawag ako ng tubig. Ngayon, iba. Tahimik muna bago tumunog. 1, 2, 3. Tumigil. Pagkatapos ng ilang segundo, muling nag-ring.
Hindi ko na rin alam kung bakit sinagot ko, siguro dahil pagod na akong matakot. Sa kabilang linya may mahinang ugong. Hindi boses, hindi salita, parang tunog ng hangin na humahalo sa tubig. Sa una, parang ordinaryo lang. Pero habang tumatagal may naririnig akong ritmo, parang may humuhuni. Mula sa labas may kasabay na kulog, yung tunog ng ulan, parang sinasakto sa bawat ugong sa telepono. Tubig pa rin, ate. Hindi ko alam kung narinig ko lang ulit sa isip ko o talagang sinabi, pero nang ibaba ko yung telepono may pumatak na tubig sa braso ko. Hindi ko alam kung galing sa kisame o sa kamay ko mismo. Pagtingin ko sa paligid, hindi ko na alam kung nasaan ang hangganan ng bahay ko. Lahat ng bagay gumagalaw na parang lumulutang. Ang tubig umabot na sa lamesa, ang mga ilaw sa labas wala na. Lahat kulay abo. Naupo ako sa silya at hinayaan ko na lang. Para bang sa unang pagkakataon na intindihan ko kung bakit may mga tao na humihinto sa kakalaban. Hindi dahil sumuko sila, kundi dahil napagod na silang makipaglaban sa parehong bagyo taon-taon, habang ang mga dapat gumawa ng paraan ay tahimik lang sa mga opisina nila. Sa labas may kumalabog, hindi ko alam kung pintuan ng kapitbahay o kung may bumagsak sa kalsada. Pero kasabay noon may dumaan na liwanag sa labas ng bintana, hindi galing sa kidlat, parang ilaw ng cellphone, nanginginig, paikot-ikot. Sinubukan kong sumilip. Sa malayo may nakita akong dalawang anino, isang lalaki at isang babae, parehong basang-basa. Pareho ring naglalakad ng mabagal. Sa bawat hakbang nila lumulubog ang tubig at umaangat ulit. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha pero parang pamilyar yung anyo. Pagkislap ng kidlat, bigla silang nawala. Pero sa loob ng bahay may tumama sa pader. Tunog ng basang kamay na idinikit sa dingding. Isa, dalawa, tatlo. Mabagal, parang kumakatok. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin sinubukang tumakbo. Kasi doon ko na-realize hindi ito tungkol sa multo. Hindi ito tungkol sa takot. Ito yung tinig ng lahat ng nalunod, ng mga hindi pinakinggan, ng mga pinatahimik. Lahat sila bumabalik, hindi para manakot kundi para ipaalala kung sino ang dapat managot. Sa gitna ng lakas ng ulan, sa dilim ng bahay, naramdaman kong pumapasok na rin ang tubig sa pinto. Walang ingay. Dahan-dahan lang hanggang sa abutin na nito yung mga binti ko. Hindi na ako gumalaw. Hinayaan ko lang kasi sa totoo lang baka matagal na rin akong lumulubog. Sa labas wala ng hangin, wala ng kulog. Tanging tunog na lang ng patak sa kisame at yung mahinang alon sa loob ng bahay. At sa huling sandali bago tuluyang lumubog ang kandila, naisip ko kung gaano karaming bahay ang ganito rin ng itsura kayon. Tahimik, basa, puno ng mga alaala ng mga hindi pinansin. Hindi ko na alam kung anong oras yun, pero alam kong yun ang gabi na tuluyang nagdilim ang lahat. Hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa katotohanan mas malalim pa sa baha ang kasalanan ng mga nanahimik. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog o kung nakatulog ba talaga ako. Parang may hangganan ang pagod na hindi na rin alam ng katawan kung paano magpahinga. Nasa pagitan ako ng paggising at pagkalunod, parehong pakiramdam na matagal ko nang kakilala. Pagmulat ko, hindi ko na maramdaman yung sahig. Ang unang naramdaman ko ay lamig. Hindi yung simpleng ginaw ng ulan, kundi yung lamig na parang kumakapit sa buto. Nakaupo pa rin ako sa silya, pero abot tuhod na ang tubig. Ang mga kandila, patay na. Ang ilaw ng langit, wala na ring pag-asa. Tahimik. Wala na akong marinig na ingay ng kapitbahay o kahit ungol ng hangin. Tanging patak lang ng tubig mula sa kisame. Dahan-dahan, tuloy-tuloy, parang metronome ng gabi. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong tumayo. Mabigat ang katawan pero mas mabigat yung pakiramdam ng paligid. Parang lahat ng nasa loob ng bahay huminto na sa paghinga.
Lumapit ako sa bintana. Sa labas wala na akong makita kundi tubig. Kulay abo, walang dulo. Ang mga poste ng kuryente kalahati na lang ang nakalitaw, parang mga marker ng mga lugar na nawala. Sa di kalayuan, may mga nakalutang. Silya, piraso ng kahoy at isang laruan na parang pamilyar. Hinawakan ko ang salamin. Basa. Sa pagitan ng hamog at putik may naiwan na hugis. Hugis kamay. Hindi sariwa pero malinaw, yung mga guhit ng daliri kapareho ng nakita ko dati. Hindi ko na kailangang tanungin kung kanino. Doon ko napansin na may kumikislap sa labas, parang liwanag ng cellphone o flashlight, pero hindi gumagalaw. Nakapako lang sa gitna ng tubig, nakatutok sa direksyon ko. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit palalo. Baka dahil gusto kong makasiguro o baka dahil gusto kong maniwala na tao pa rin yung nasa labas. Hindi anino, hindi alaala. Habang pinagmamasdan ko may dumaan na alon sa paligid ng ilaw, mabagal, paikot, parang may humihinga sa ilalim. Nang humina ang ulan doon ko nakita, may ulo, basang buhok, mabagal na pag-angat at mga mata na parang kilala ko. Hindi ko na rin tinapos ang pagtingin. Kumilos ako pabalik sa mesa. Kinuha ko yung lumang rosaryo ni Mama kahit alam kong hindi na rin ako sigurado kung para saan. Hindi na ako nagdasal pero hinawakan ko lang. Sa labas, biglang kumulog, malakas, parang may pumutok na bakal. Kasabay nun gumalaw ang pinto. 3 sunod na katok. Hindi galit, hindi rin nagmamadali. Parang alam ng kumakatok na gising ako. Sa unang 2 na kaya ko pang huwag pansinin, pero yung pangatlo may kasamang tunog, parang humaplos ang kamay sa kahoy, basang tunog, mabagal. Lumapit ako sa pinto, hindi ko binuksan pero naramdaman ko yung lamig mula sa kabila. Parang humihinga rin yung kahoy. Sa ilalim may pumasok na maliit na agos ng tubig, hindi malakas pero sapat para makita kong may dumaang anino sa likod ng pintuan. Hindi ko na rin alam kung ilang minuto akong nakatayo lang doon pero nang tumigil ang ulan sandali narinig ko yung tunog ng yabag. Mabagal, paakyat ng hagdan. At doon ko lang naalala, ako na lang pala mag-isa sa buong building. Hindi ko na alam kung kailan ako nagsimulang umiyak. Tahimik lang, yung luha na hindi mo mapigilan kahit walang tunog kasi sa sandaling yun, naintindihan ko may bumabalik hindi para magpakita, kundi para iparamdam na hindi patapos. Ang bawat yapak sa hagdan, mabagal, basa at parang sinasadyang iparinig. Hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta. Wala namang ibang daan. Sa labas, baha. Sa loob, anino. Lumapit ako sa pinto ulit. Ang kamay ko nanginginig pero hindi ko alam kung sa lamig o sa takot. Dikit ang tenga ko sa kahoy. Sa kabilang panig may narinig akong mahinang tunog, hindi boses. Parang paghinga. Hindi ko binuksan. Hindi ko rin kinayang magsalita pero habang nakatayo ako roon may malamig na hangin na dumaan sa ilalim ng pinto. Kasabay ng amoy ng shampoo ni Jemuel. Yung paborito niyang amoy na ginagamit niya bago pumasok sa training. Parang saglit siyang naroon, hindi bilang multo kundi bilang alaala na humihingi ng sagot. Lumayo ako ng dahan-dahan. Naupo sa sahig, inangat yung notebook at sinimulang isulat yung lahat ng nangyayari. Hindi para magpaliwanag kundi para maalala ko kung saan nagsimula ang lahat. Habang nagsusulat ako, naririnig ko ulit yung lagaslas sa kisame. Pero sa pagkakataong to, hindi sa galing sa ulan. Parang tunog ng tubig na umaagos sa pagitan ng mga dingding. Parang bumabalik lahat ng tubig na inipon ng lupa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga larawan sa dingding nakalaylay na. Yung picture namin ni Mama nakabaliktad. Yung lumang kalendaryo lumulutang. Sa sahig may mga papel na galing sa trabaho. Ticket IDs, performance sheets, call logs, lahat nalulunod na rin. Hindi ko alam kung bakit pero naisip kong itabi yung notebook.
Sa ilalim ng mesa, pinasok ko siya sa loob ng lumang kahon. Baka sakaling may makakita. Baka sakaling may makaintindi. At bago ko pa man maisara yung kahon, may narinig akong pagaspas ng hangin mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit. Sa dilim ng ulan, may nakita akong anino sa labas. Hindi na siya gumagalaw, nakatayo lang. Yung mukha niya hindi ko makita, pero alam kong siya yun. Yung balikat, yung pilay sa kanan, yung paraan ng pagtayo. Si Jemuel. Hindi ako lumapit pa. Hindi na rin ako nagsalita kasi sa sandaling yon naintindihan ko na wala na akong kailangang itanong. Ang hangin tumigil. Ang ulan umina. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang lahat. Pero sa katahimikan yon narinig ko yung pinakamaliit na tunog. Parang boses na nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi galit. Hindi takot. Parang paalala. Pag-islap ng kidlat, nawala na yung anino. Pero sa salamin may naiwan, mga marka ng kamay. Hindi lang isa. Marami. Maliliit. Malalaki. Magkahalo. At doon ko lang napansin na sa paligid ko, sa mismong pader ng apartment, may mga bakas din pala. Lahat ng basa, lahat ng dumi, lahat ng iniwan ng baha, parang hugis ng mga tao. Mga silwetang nanatili sa dingding. Umupo ako sa sahig. Pinikit ang mata at hinayaan ko na lang kasi sa totoo lang baka ito na yung pinakamatagal kong katahimikan mula nung gabing yon. Hindi na ako natatakot. Ang totoo parang kalma pa nga kasi alam kong hindi na ako nag-iisa. Lahat sila nandito na rin. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na hindi pa tapos ang kwento. At sa labas tuloy pa rin ang ulan, pero sa pagkakataong ito hindi na siya parang parusa. Parang pag-amin na lang ng langit na kasalanan din nito ang lahat. Ngayon habang sinusulat ko ito, tuyo na ulit ang paligid. Pero hindi ko sigurado kung ligtas na ba talaga. Ang amoy ng putik, nananatili pa rin kahit ilang araw nang walang ulan. Ang mga dingding may marka pa ng tubig, parang guhit ng alaala na ayaw maglaho. Lumabas ako nung umaga, tahimik ang buong kalye. Ang mga kapitbahay, kanya-kanyang naglilinis ng mga gamit. Parang normal lang. Pero sa mukha nila pare-pareho yung pagod na hindi lang galing sa puyat, kundi sa paulit-ulit na pakiramdam ng pagkatalo. Wala nang nagtataka kung bakit umabot na naman sa ganito. Wala ring nagtatanong kung sino ang may kasalanan. Parang nasanay na lang lahat. Habang pinapanood ko silang nagwawalis ng putik sa kalsada, may nakita akong bagay na nakalutang sa gilid. Yung laruan ni Jemuel. Yung maliit na bangkang gawa sa plastic bottle na nilalaro niya noong bata pa siya. Dinala ko siya pabalik sa bahay. Nilagay ko sa ibabaw ng mesa katabi ng rosaryo ni Mama. Di ko alam kung paano nakarating yun dito pero hindi ko na rin tinanong. Simula noong gabing yun, wala nang kakaibang tunog o anino. Tahimik na lahat. Pero sa gabi kapag umuulan ulit, may mga pagkakataong parang naririnig ko pa rin yung patak ng tubig na may kasamang buntong hininga. Hindi nakakatakot. Hindi ring nakakalungkot. Parang paalala lang. Parang sinasabing, nandito pa rin kami. Di ko alam kung paano ko matatapos ang sulat na ito, Sir Jupiter. Hindi naman ako sigurado kung may gustong iparating si Jemuel o kung ako lang itong nagbubuo ng ibig sabihin. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Simula nung gabing yun, hindi na ako takot sa ulan. Ang takot kasi parang palaging may kasamang pag-asa na may masamang mangyayari pa. Pero pag galit ka na, wala na. Lahat ng delubyo parang lumiliit. Galit pa rin ako. Galit pa rin sa mga taong patuloy na tahimik. Galit sa sistemang nagpapanggap na hindi alam kung bakit patuloy tayong lumulubog. Pero sa gitna ng galit na to may kasabay ding bagay. Yung muling paghinga. Parang sinasabing kahit paulit-ulit tayong binabaha, may mga taong hindi pa rin sumusuko.
Kaya ako sinulat ito hindi para manakot kundi para maalala, kasi minsan yung mga multo hindi galing sa kabilang buhay. Galing sila sa mga bagay na pinili nating kalimutan. At kung sakaling umulan ulit sa araw na mabasa mo to, huwag kang tatakbo. Makinig ka lang. Baka marinig mo rin sila. Baka sa bawat patak ng tubig, may pangalan na binubulong. Di ko alam kung kailan titigil ang ulan sa bayan namin, pero ngayon kahit papaano, marunong na akong makinig. Mga tagapakinig ng Sityo Bangungot, ang kwento ni Mara ay hindi lang tungkol sa isang babae sa gitna ng ulan. Habang binabasa ko ang liham niya, hindi ko maiwasang isipin, ilang Jemuel na kaya ang nalunod? Hindi lang dahil nalunod sa bahatulan niya, kundi dahil sa hirap na dinadanas dahil sa mga kurakot. Oo, nakakatakot ang mga multo. Pero mas nakakatakot ang mga buhay na patay ang konsensya. Yung mga marunong ngumiti sa kamera, pero walang malasakit sa mga kaluluwang binura ng sistema. At sa kwento ni Mara, naramdaman natin ang pinakatunay na takot. Yung takot na walang pagbabago kahit paulit-ulit nang may nalulunod. Minsan ginagamit ng ulan ang dilim para itago ang kasalanan ng mga may kapangyarihan. Pero tandaan po ninyo, ang ulan ay hindi lang naglilinis, naglalantad din. Para sa katotohanang hindi tumitigil kahit nakakatakot, para sa panulat na hindi nanghihingi ng awa pero nagiiwan ng bigat. At para sa tapang ni Mara na ipaalala sa atin na ang katahimikan na hindi kabaitan, binibigyan ko ang kwento niya ng 10 out of 10. Ito ay hindi lang horror story. Ito ay dokumento ng galit, ng pag-iyak, at ng mga kaluluwang hindi kailanman nabigyan ng hustisya. Ako po inyong likod, Jupiter. At ito po ang Sityo Bangungot.